Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Amen! Isang pinagpalang umaga po sa mga nakikinig sa radyo at sa mga makakasama po namin sa FB live streaming. Patuloy pa rin po kayong nakikinig sa programang si Jesus ang lahat sa lahat radio program. Sumasahing papawid po mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga. At sa araw naman po ng Sabado at Linggo, kami po ay inyo mapapakinggan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sa ngalan po ni na Pastor Rolly at Sister Aida Antonio, ako po si Ate Annie. At ako naman po si Ate Merlin ng Delight in the Lord Prayer Garden na makakasama niyo po kami sa isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos upang maipahatid sa inyo ang mensahe ng pagmamahal at pag-asa na galing sa ating Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, tayo po ay bago po tayo mag-umpisa sa ating salita ng Diyos, tayo po muna ay humingi sa Kanya ng guidance and wisdom na pangungunahan po ni Ate Len sa isang opening prayer. Amen. Let us pray po. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw. Muli, Panginoon, pinagkalot mo sa bawat isa, Lord. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong patnubay at gabay, sa mga pagpapala mo, Panginoon. Sa iyong biyaya, Panginoon, Lord. Doon sa umaga ito, kami po ipatuloy na humihingi po ng pagpapalinis ng patawad mo, Panginoon, sa lahat po na aming nagagawang kasalanan, sa isip man po, sa salita at sa gawa, Panginoon. Kami lumalapit sa iyong banal, sa iyong harapan, Panginoon.
nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya salamat, Panginoon, na patuloy na ikaw po ang Diyos na sagana sa awa, biyaya at habag, Panginoon, Lord God. Sa umaga ito, Lord, patuloy na kami po inyong samahan sa aming gagawin, Panginoon, Lord God. Ngayon pa lang po, dinedeclare na po namin yung katagumpayan ng gawain nito. Amen. At walang anumang gawa po ng kaaway ang maaaring makahadlang, Panginoon, sa gawain nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, samahan mo kami, Panginoon, mula umpisa hanggang sa matapos pong gawain ito, Panginoon, Lord God, at sa lahat po ng mga makakasama po namin sa radio at maging po sa FB Live, Panginoon, na nakikinig po ngayon at sa mga makikinig pa po, Panginoon, Lord God. Patuloy na pagpalain mo pong bawat isa, buksan mo po ang puso, ang isipan po ng bawat isa na tanggapin po yung banal na mensahe mo ngayong umaga, Panginoon. Siyang magbibigay po sa bawat isa ng lakas, ng liwanag, Panginoon, na magiging gabay po ng bawat isa at magsisilbi sandata po ng Panginoon sa pang-araw-araw namin. Kaya Lord, salamat. Ikaw pong Diyos sa mapulihan at maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Ayan, so binabati po namin ang lahat ng ama dyan ng Happy Father's Day! Ayan, at kay Pastor Rolly Antonio po na aming ama sa pananampalataya, na aming tatay sa lahat ng JCAM Global Family. Happy Father's Day, Pastor! Ayan, so Ate Len, ang ating topic ay may kaugnayan ngayon sa Father's Day. Ayan, sa Ate Len. Kaya salamat po sa pangipapatnubay at gabay po ng ating Panginoon muli, kapatid mo, at sa karunungan nagmumula po sa Kanya. At isang panibagong mensahe naman po yung aming ibabahagi po sa inyong lahat. Na may pamagat po na Father's Love. Ang Pero bago pagmamahal ng yun, isang ama. pero bago yun, Ate Len, saan po ba makikita yung ating pag-aaralan sa ano yung pinaka-main verse na? Ang pinaka-main verse ngayon, mga kapatid, ay mula po sa Lucas 15, verse 11 to 32. Ito po yung alibughang anak. Ayan, no? gas na talaga, no? Lagi na nilang naririnig, pero sabi nga po, may bagong putahe, may Amen. bagong mensahe ang Panginoon sa atin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, halika na, kunin na natin ang ating mga Bible, ang ating mga ballpen at notebook upang maisulat natin yung mga mahahalagang nais na makuha natin, no? Yung nais na iparating ni Lord na mensahe. Kaya mga kapatid, hanggang sa huli, 1 oras na naman na makakasama nyo kami ni Ate Len. Amen. Kaya mga kapatid, kung handa na po yung mga sandata, ay samahan niyo po kaming basahin ang kwento po ng dalawang anak. Mula po sa Lucas 15 verse 11:32. So sabi po dito, no, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at tinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. So, pagkalipas po ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. So, nilustay niya noon sa mga bisyo ang lahat ng kayamanan. Ayan, sa verse 14 naman po, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. 15. Namasukan siya sa isang taga roon at si pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 16. Natindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain ng mga baboy. 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako yung namamatay dito sa gutom. So babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibigay lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong.
niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit, Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng pising at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. yan. Nang pagbutig noon ang anak na panganay, nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. 26, tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." 28, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayong magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Amen. Amen po, no? So, yun po yung parable po ng dalawang anak po, yung alibughang anak. So, sabi nga po, ito po yung pinakasikat po na turo po ng ating Panginoon na talagang nagasgas na sabi nga po ni Teacher Annie na alam ko pong karamihan po sa atin ay alam na po yung kwento nito, no? Na itong kwento pong ito ay tungkol po sa walang kondisyong pagmamahal, yung awa at kapatawaran po ng ating Panginoon. So, dito po natin matutunghayan mga kapatid yung walang hanggang kapatawaran po ng Diyos, na pinapakita po ng Ama na laging handang magpatawad po ang Panginoon sa sino mong taong tunay na nagsisisi gaano po kabigat yung nagawang kasalanan. So, mga kapatid po, no? So dito po, magpo-focus po tayo dito ngayon sa kwento po ng dalawang anak nito, yung alibughang anak. So dito po, iikot po yung ating pag-uusapan po ngayong umaga. So, yung mga katangian po, dito pa natin makikita yung katangian, kung ano pong meron katangian ng pag-ibig meron yung ama po sa kwentong ito. So, unang-una po, 4 po na pointers lang po yung aming inhanda po, no? Bagamat marami po talagang katangian ng pag-ibig po ng ama, yung ating matutunghayan po dito sa ating kwentong ito ay may 4 lamang po pinaka-importanteng mga pointers po about po sa pag-ibig na ipinakita po ng ama sa kwentong ito. So, unang-una po yung isang pag-ibig na may pagtitiwala at kalayaan. So, ito nga po yung sinasabing patient love, Teacher Annie, matyagang pag-ibig. Yes. So, ano nga po ba yung matyagang pag-ibig? So, sabi po, ipinahihiwatig po nito yung pagiging mahaba ang pasensya. Mahaba po ba yung mga pasensya natin, mga nanay sa ating mga anak, maging sa asawa natin, di ba? Isang pagpakita po dito, yung Sabi patient kasi- love. No? Sabi kasi Tilena, mas mahaba daw ang pasensya ng mga nanay kaysa sa mga tatay. Pag sinabi ng tatay na, wala, hindi. Diba? Parang hindi na mangungulit yung anak. Parang, diba, pag magpapaalam pa nga yung mga ang nanay. Tapos kapag sabihin mo sa tatay mo, diba? Parang ginaganon pa natin. So parang, pag nagdesisyon ang tatay parang ayun yung hindi na mababalik yung kanyang mga, kaya minsan ay parang nakakatakot silang i-approach. No? So, ayun po yun, no? Sabi nga po na yung patient love po ay yung mahaba yung pasensya, mapagparaya, no? At patuloy po na napag-unawa sa minamahal sa kabila po ng mga pagkakamali at yung pagmamagsulok.
So, nagpapakita din po ito ng dedikasyon at kahandaang maghintay o pagtiis. Sabi nga po, no, sa salita ng ating Panginoon na ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob mula po sa unang Korinto 12 verse 4. No? Ayon po dun sa istorya, no, na dito po pinakita po ng ama yung isang klase ng pag-ibig, yung patient love niya po na dito po hindi pinilit po ng ama na manatili yung anak. No? Binigay niya po yung mana kahit alam niyang maari itong lustayin. So, ganun pa man, Teacher Annie, no, na buhay pa yung magulang mo, Parang- kukunin mo na yung mana, parang sana mamatay ka na. Parang ganun, no? binabastos, parang walang- insulto, parang wala naman tayong respeto. Bida-bida tayo ng muna para sa paghingi ng mana. Sana all may mana. Sana all may mana. So, ayun po, no. So, dito po, kung paano po pinakita po ng ama yung pagiging matyaga yung pag-ibig niya po doon sa anak mo. Sabi nga po, ang pag-ibig po ng ama ay dito po ay hindi sakin o mapang-control. So, iginalang po nito yung free will. Yung free will, ibig po ba ng free will yung malayang pagpapasya ng anak mo. Yung nagkaroon, respect for free will. So, ipinauubaya yung malayang pagpapasya. So, dito po makikita po natin mga kapatid yung hindi hinadlangan ng ama. So, binigay niya ng pusa yung mana no, dun sa anak. So, hindi po nung bunsong anak yung kanyang mana na kahit buhay pa yung ama ay isang, sabi nga po na isang malaking kawalan ng galang nga daw po sa kulturang Hudyo. Sa kabila nito ibinigay po rin po ng ama no yung mana sa anak. So parang isang matinding insulto para sa isang magulang yun na buhay ka pa hihingin na po yung mana no. So parang sinasabi ng anak mo na ayun sabi nga, sana patay ka na para makuha ko ng mana ko. Sana mamatay ka na. No, parang pinag-pray mo na mawala na yung magulang no. So parang napakasakit para isang magulang na ganito yung magiging asal po na magiging anak po natin. No? So sabi nga po na dito natin makikita mga kapatid na talagang sa kabila po nito ay ibinigay po rin po ng ama yung mana ng walang sumbat na narinig po yung anak. Dito po nagpapakita ng tunay po na pag-ibig ay hindi naman versa. So kundi nagpaparaya po. So nagparaya po yung ama para dun po sa kahilingan ng kanyang anak. Na hindi niya po hinadlangan, hindi po niya kinontrol, kundi nagpaubaya siya. So, dito po makikita natin yung pag-unawa niya sa sitwasyon na nagpapakita ng pag-ibig o pagmamahal na mapagpasensya o yun ang sinasabi nga po natin, matyagang pag-ibig. No? So, dito rin po, pinapakita po ng Panginoon yung sabi nga, ang kalayaan sa tao na pumili ng sariling landas na maging mabuti man po o masama yung kahihinatnan po nito. So, mga kapatid, ganito rin po tayo, minamahal ng ating Panginoon. So, yung ama po dun sa kwento, yun po yung ating Panginoon. No? Dito pinapakita po yung tunay na pagmamahal, yung hindi sumusuko, nagpapatawad ng buo, at laging naghihintay po sa pagbabago ng mahal sa buhay. Ang ating Panginoon po ay sinasabi nga po, isang matyagang ama, no? Na hindi napapagod magmahal sa atin. Na kung tayo po bilang tao, nandun po yung hangganan ng pagmamahal po natin dito ba? Pero yung ama po natin sa langit, wala hanggan po yung kanyang pagmamahal. Hindi po siya napapagod na mahalin tayo. Naunawain tayo, napatawarin po tayo sa bawat kasalanan na nagagawa natin. So, ganun po katyaga, ganun po yung matyagang pagmamahal na meron po yung ating Panginoon. So, sabi nga, ang matyagang pag-ibig po ay nagbibigay nga po ng kalayaan. Ayun nga po kanina, may free will po tayo na malaya po tayong makapagpasya, makapagdesisyon sa sarili po natin. No? At hindi po tayo pinipilit ng Panginoon na sumunod po sa Kanya. So, pinapakita lang po na yung Kanyang presensya na iginagalang niya po yung ating malayang pagpapasya. Kahit alam niya po na masasaktan tayo sa sarili nating pasya. Yeah. Sabi nga din po ang matyagang pag-ibig na po, no? Ay yung patuloy na nagabaw. So, anin po yan ni Teacher Annie mamaya din sa pangalawang pointers mo na sinasabi yung attentive love. So, yun nga po na walang pagod na naghihintay po yung ating Panginoon. Patunay na hindi man kailanman nawala yung pag-asa. Dahil po sa kwento, no, yung ama na babalik po yung kanyang
anak. So, nandun yung pagtsatsagang paghihintay niya po, Teacher Annie, no? Isa po yung mabilis din po magpatawad, yung wala kang maririnig na sumbat o sermon. So, ayon po din sa kwento, no? Kung atin pong nandun po yung mabilis na pinatawad po ng ama yung anak niya na wala man lang marinig na sermon o sumbat yung kanyang anak mula po doon sa ama. So dito rin po yung ganap na pagbabalik din po ng dangal, no, na hindi tunay din po ng ama na alipin o katulong yung anak. Agad po na itong pinasuot. Sabi nga po, ang pinakamagandang kasuotan, yung singsing at tsinelas, upang ipakita na nanatili ang kanyang karapatan at dangal bilang tunay na anak. So sabi nga po kapatid, no, na gaano man po tayo kalayo sa Diyos o gaano man po kalaki yung ating mga pagkakamali, ay laging bukas po yung kanyang mga bisig upang tayo po ay tanggaping muli. At sabi nga po ang kwentong ito po ay hamon po sa ating lahat na tayo bilang mga magulang o maging haligi man po ng tahanan, no, na maging mapagpasensya at mapagpatawad po sa ating mga pamilya, sa kapwa, katulad po ng pagpapasensya po ng Diyos sa atin na kahit gaano man po katigas yung ulo natin, na mula po dun sa ating mga karumihan, sa ating kasalanan, ay nandun pa rin po yung kanyang matyagang pag-ibig para sa atin. No? So, sabi nga po, ang tunay na matyagang pag-ibig ay natututong magpalaya at magtiwala na mga tinuro natin aral sa ating mga anak ang gagabay din po sa huli. So, ayun po mga kapatid, no, dito pinapakita po ng Diyos hindi po sumusuko na habang tayo po nabubuhay yung kanyang mga mata ay lagi pong nakatingin sa atin. So, laging nag-aabang sandali magpasya kung bumalik po sa kanya. Ayan. So, ayun nga po kapatid. Sabi nga, ang puso ng isang ama ay laging bukas. Kahit gaano po tayo katagal lumayo at magrebelde, ay hindi po nawawala yung pananabik ng Panginoon para sa atin. Parang katulad din po ng ating mga magulang na doon po yung kasabikan na makita din po tayong muli. Sakali man po tayong lumayo sa kanila. So yun po yung patient love ng ating Panginoon na kung titingnan po natin, parang hindi po natin matutumbasan yung ganitong klaseng pag-ibig. No? Pero laging may hamon po si Lord sa atin na pinapaalala lagi. Tayo bilang mga magulang or so lalo na po sa mga haligi ng tahanan, nandun po talaga dapat yung patient love natin sa ating mga anak, sa itawag po natin, o kahit sino man po tao ating makasalamuha. Talagang dapat ipakita rin po natin yung pagiging mapagpasensya po natin sa bawat isa. So napakahalaga at napaka-importanting bagay po ito na dapat tularan din po ng ating mga tayo bilang magulang at higit po sa lahat sa mga haligi ng tahanan, no, na yung patient love na meron dapat tayo. Nakatulad po sa ating Panginoon. Ayun po. Lalo na sa mga panahon na ito, at no, parang iba na yung mga generation ng mga kabataan ngayon na parang kakaiba dun sa generation natin na talagang madali nilang napag-iinit ang ulo ng mga magulang. So kaya kailangan talaga yung pasensya. Kaya to God be all the glory na nakakilala tayo sa Panginoon, na alam natin na isang katangian ng ating Ama sa Langit ay ang mapagpasensya. So kapag wala na talaga tayong pasensya, sagad na tayo, ayun, alalahanin lang natin ang verse na ito dito sa Alibugang Anak. Amen. Yes. So pangalawa naman po ay ang pag-ibig na laging nag-aabang. Ayan, so the attentive love. Okay? Sabi po dito, ang talinghaga ng the parable of the prodigal son ay nagpapakita ng pag-ibig ng ama na hindi sumusuko sa kanyang anak. Kahit ito ay nagkamali at lumayo, ay ang the attentive love o pag-ibig na laging nag-aabang ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos na patuloy na nagmamasid, naghihintay at hanggang tumanggap sa ating anumang oras na tayo ay magbalik loob. Yan. So makikita po natin doon, no, ang pag-ibig ng Ama ay mapagmatsyag at naghihintay. Kahit iniwan siya ng kanyang anak, hindi niya ito nalimutan. Minsan ganun din po tayo, no, kahit tayo mga
nananampalataya or nakakilala na sa ating Panginoon, may mga pagkakataon pa rin na nakakalimutan natin sila. Masinuuna natin yung mga iba nating priorities. At ako yun, ouch, di ba? Ako yan, isa ako dyan, no? Pero to God be all the glory kasi laging andyan si Lord, no? Laging naghihintay si Lord na, anak, andito lang ako, balik ka lang, hinihintay kita. So, kaya makikita po natin na lagi na nagmamatsyag at naghihintay. No? Araw-araw, tila inaabagan niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Ganun din po ang Panginoon sa atin araw-araw. Araw-araw niya tayong kinasasabikan, no? Araw-araw na nasasabik sa atin ang ating Panginoon. No, parang yung in love ka na gustong-gusto mo siyang makita, nasasabik ka. Ganun din po ang Panginoon sa atin, no? Araw-araw niya kinasasabikan sapagkat tayo ay minamahal ng tunay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga po dito, katulad nito, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin kahit tayo ay lumalayo sa Kanya. Kahit gaano tayo kalayo o gaano kalaki ang ating pagkakamali, may Diyos na nagmamahal at naghihintay sa atin. Hindi kailanman huli upang magbalik loob. So kung makikita po natin, no, napakatagal, parang taon ang binilang na naghihintay yung ama doon sa kanyang anak. Pero naghinawa ba siya? Hindi, parang wala tayong nabasa na nanghinawa yung tatay sa paghihintay sa kanyang anak. Kaya mga kapatid, dapat ganun din tayo sa ating Panginoon. No? Huwag tayong manghinawa na lumapit sa Kanya. Kahit feeling natin na parang hindi naman tinutugon ni Lord yung mga prayers ko, mga prayer request ko. No? Parang wala naman dyan si Lord, parang kinalimutan na ako, parang iniwan na ako ni Lord. Pero ang verse po na ito, ang kwento po nito na ito ng prodigal son, ay malinaw po na nagpapaalala sa atin na andyan lang ang Panginoon. No? Andyan lang, matyaga siyang naghihintay para sa atin. Yung attentive love ng ating Panginoon na naghihintay at handang tumanggap sa ating anumang oras na balik loob. So yun po yung lagi nating tatandaan na hindi tayo sinusukuan ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga problema at pagsubok na pinagdadaanan natin, problema sa pamilya, so andyan si Lord. Hinihintay lang tayo ng Panginoon na Lord, na magsabi sa kanya na Lord, ito yung sitwasyon ko. No, minsan kasi Ate Leno, parang hindi natin kaya na natin ang ating lahat at hindi na tayo tumatawag sa ating tatay. Parang kaya ko na to, pero no, hindi pala. So, sa lahat po ng laban natin sa buhay, dapat po kasama natin yung ating tatay. No? Parang lagi kang magpahawak sa kamay ng ating Panginoon. Kasi yung anak ko ayaw na magpahawak na pag lumaki-laki na yung mga anak natin, no, parang ayaw na nilang magpahawak. May mga sarili na silang desisyon. Parang tayo, no, parang yung anak ay parang tayo din na may sarili tayong desisyon na minsan inaakala nating tama pero hindi naman pala na naglilid sa atin sa kapahamakan. So, di ba parang eto yung kinahantungan nung anak kasi nanghingi na agad ng mana. No, kahit buhay pa yung tatay niya, hindi niya hinintay na ibigay sa kanya, nagbida-bida na siya agad na penging pera akin na. Tapos nang bigyan siya ng pera, lulustay niya ito. So parang nag-lead iyon sa kapahamakan. No, parang ayoko na, bahala ka diyan. Ayaw na kitang kasama tatay, aalis na ako. So hindi po pala. So nakita natin na kapag wala yung guidance at love ng tatay, lalo na ng ating Panginoon sa buhay natin, ay talagang kapahamakan at mga problema talaga ang kahahantukan. Pero napakabuti pa rin ng ating Panginoon, no? Sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ng anak, o kahit sino, parang tayo yun. Tayo yung mga
parang pinupunto doon na tayong mga tao yun na ang dali-dali natin makalimutan si Lord, ang dali-dali nating iwanan si Lord, no? Pero si Lord pala napakabuti, no? Talagang tatay siya sa atin na naghihintay araw-araw, oras-oras na tayo ay bumalik sa Kanya. Kaya po mga kapatid, no? Andyan lang po yung tatay natin. Yung feeling natin, hindi na natin kaya ang lahat ng mga bagay-bagay. Alalahanin natin na may tatay tayo na matyagang naghihintay para sa atin. Na hindi kailanman nawalan ng pag-asa na tayo ay babalik. Na hindi kailanman ng hinawa na tayo ay dudulog muli sa Kanya. Kaya kapatid, the attentive love of our dear Father in heaven. So alalahanin po natin itong lagi, no? Maging reminder po ito sa atin na kahit tayo ay makasalanan, kahit matigas ang ating ulo, andyan si Lord, naghihintay pa rin, matyagang naghihintay. Yan, sabi nga po, no, talaga yung puso po ng isang ama, sabi nga kanina, laging bukas po. Na kahit ganun po tayo katagal lumayo o magrebelde po ang anak, ay talagang hindi po nawawala nga po yung pananagit ng magulang. Nakita po muli yung anak. Pagbalik loob, muli ang kanyang So, bukas palad pa rin pong tinanggap ng ama yung anak mo. Yung hindi lang bukas ay niyakap, hinalikan, sinuotan ng sinisig. Ayan po. Ganun po talaga yung pag-ibig na meron po yung ating ama sa langit. Kapatid, sa yun po yung pangalawa. So, pangatlong pointers na po tayo, no? So, ito po isang pag-ibig na nagbababa ng pride. So, ito po yung tinatawag na humble love. So, yan, sabi nga po dito na humble love na tumutukoy po sa walang kondisyong pagmamahal ng ama. So, ito po yung pagtanggap na naghihintay, nagpapatawad at hindi po nagtatanim ng sama ng loob kahit paulit-ulit na magkamali po ang anak. So, makikita po natin dito na yung sa kwento po doon sa ang alibughang anak po na yung ama po ang tumakbo patungo sa anak mo. So, sa kulturang Hudyo po ay tinuturing po na kahiya-hiya para sa isang matandang may-ari ng lupa ang tumakbo dahil kailangan niyang itaas daw yung kanyang mahabang damit na nagpapakita ng kanyang mga. Pero ginawa po yun ng ama po dun sa kwento. Ginawa niya po yun para sa kanyang anak. No? Na pinapakita po ng ama na mas mahalaga po yung kanyang anak kaysa sa kanyang sariling reputasyon o yung pride na sinasabi na meron po tayo. So, nakikita po natin yung pagpapakumbaba na meron po yung ating ama. Sabi nga po na mas pinili ng ama yung, sabi mo kanina, magmukhang kahiya-hiya sa mata ng nayon. Isa hayaang madatnan po ng iba yung kanyang anak na talunan, duguan, kung ano po naging itsura po ng anak niya po dun sa kwento. No? So dito po binaba po ng ama yung sarili niyang karangalan. Sabi yung pride, yung karangalan niya, di ba? Upang itaas po ang dignidad ng kanyang anak. No? Yung sabi nga po na sa kabila nga daw po ng ginawa ng bunsong anak, yung paghingi ng mana, yung habang buhay pa yung ama, ay katumbas po ng pagsasabi niya. Sabi nga po natin kanina, sana patay ka na, no? Parang gano'n. Ngayon sa kabila po ng matinding kahihiyag ito, pinakita ng ama po isang uri ng pag-ibig, yung radical, mapagkumbabang pag-ibig. No? Isang pag-ibig na hindi po naghahanap ng sariling parangal, kundi ang maibalik po yung kanyang nawawalang anak. So, talagang dito isang pagpapakita po na labis na pagmamahal isa sa pansariling dignidad. No? So, makikita po natin yung pagmamahal na meron po yung ama po dun sa kwento. Sabi nga po, ang mapagkumbabang pag-ibig ng ama po sa kwento ay salamin din po para sa mga ama ng tahanan, no? Yung haligi ng tahanan po. Na katulad nga po sa ating kultura, ay ang ama po ay madalas na tinitingnan, sabi nga mo ko teacher kanina, yung haligi ng mga tayong stricto sila, seryoso, matatag, na dapat igalang, irespeto, no? So sa kwento po, binaba po ng ama yung kanyang dignidad, yung sa pamamagitan po ng pagtakbo
upang salubungin yung anak. So dito po makikita po natin yung pagbaba ng pride na ginawa po ng ama, no? Kung iahalin tulad po natin sa mga ama ngayon, no, yung pagiging leader po ng pamilya ay hindi po laging nangangahulugang laging tama po tayo, no? So, ang isang mapagkumbabang ama po ay marunong humingi ng tawad sa kanyang asawa, mga anak, kapag siya po ay nagkamali o nagpadalos-dalos po ng desisyon. So, hindi niya po iniisip na nababawasan yung kanyang pagkalalaki o otoridad kapag nagpapakita po siya ng lambot o kahinaan, no? So, isa rin po yung maging katangian po dapat ng mga haligi po ng tahanan mo, yung pagbaba ng pride, yung magkaroon po tayo ng sabi nga humble, maging humble po tayo. Kasi minsan, Ellen, no, parang naging kultura natin na kapag kung ano yung sinabi ng tatay, yun na talaga, yung susundin. No? Parang sila ang batas. Diba? Pero ano pala parang makikita natin doon sa ginawa na yun ng tatay na hindi niya hinayaan na masira yung relasyon nilang tatay at anak dahil dun sa pride niya. So yun po yung iiwasan natin na sa bahay natin, no, yung pride yung manaig na masira na yung relasyon, no? Kahit sa mag-asawa, yun nga laging sinasabi na ang babae ang unang umihingi ng sorry, ganyan, parang inaamo agad, di ba? Pero kung tayo ay nasa Panginoon, hindi na natin iisipin yun eh. Ang iisipin natin lagi ay kung paano maaayos yung ating relasyon. Nakatulad ng ginawa nung ama na kahit magmukha na akong kahiyaya, wala akong pake, kahit imarites na ako ng buong baryo, wala akong pake kasi dahil sa gagawin kong ito, magkakaayos kami ng anak ko. No? Yun po yung inisip ng tatay na mahal ko to mahal ko tong anak ko to at hindi ko hahayaan na masira yung relasyon namin dalawa dahil sa pride at ego ko. Amen. And so talagang sabi nga din po no, yung ama na nagbibigay ng safe place. Yes. So the father who restore but not condemn. So sabi nga na yung bukas na komunikasyon at pakikinig po natin. Na din po sa kwento no, na hindi na pinatapos po ng ama yung pakiusap ng anak. No? So, parang pinutol na ito sa magitan po ng yakap. So niyakap na kagad. So hindi na hinintay pa yung paliwanag ng anak na mga ganitong ganyang bagay, mga pangyayari sa kanyang buhay. So, bigla niya na lang po itong pinutos sa magitan po ng pag-iyak. So, ganun po talaga, ganun yung na-miss yung kanyang anak, yung anak na nawala at lumayo sa kanya. Kaya kung kahalin tulad po sa mga ama ngayon, no, sabi nga po na sa halip na agad rumesponde sa galit, ng galit, panunumbat o sermon, kapag nagkamali po yung mga anak natin, ang mapagkumbabang ama po ay nakikinig muna. Nagbibigay po siya ng ligtas na espasyo, safe space sa kanyang pamilya upang magtapat na walang takot na itatakilo o huhusgahan agad. So, katulad po ng ginawa po ng ama, dun po sa kwento po na talagang walang panghuhusga, wala siyang narinig na kung anumang hindi magandang salita sa kanyang ama, kundi yakap ng pagmamahal ng isang ama, yung kanyang naramdaman, yung kanyang yung pinakita, yung isinalubong po ng kanyang ama sa kanya. So, hindi po nagtatanim ng sama ng loob din po. No? Hindi nagtanim ng sama ng loob ng ama. So, sabi nga po na yung agad binihisan at pinagdiwang yung anak at doon pa lang po no, talagang kung tayo bilang magulang, lumayo yung anak natin, nagrebelde. So, nandun na po yung sa sobrang galit siguro natin sa mga anak kung ano masasabi natin pag bigla na lang po dumating sa bahay natin, di ba? Lumayas ka dito, wala kang kwentang anak, babalik-balik ka pa dito. Kaya yun, di ba? Kaya isang bagay po yun talagang yung mga anak natin ay talagang lalong lalayo yung loob sa atin. Instead na bumalik na siya sa atin, no? Parang lalo magre-rebelde lalo to no, sa mga ganong maririnig niya sa atin. So, sana sa bawat isa po sa atin bilang magulang na lalong-lalo po sa mga haligi ng tahanan no, talagang wag po tayong magtatanim ng sama ng loob. Kung sakali man pong nagkamali o nakagawa ng mga pagkakamali yung ating mga anak. No? Nandun po dapat
yung humble heart natin, Yes. pagpapakumbaba po natin, yung pagpapasensya po natin sa ating mga Parang anak, no? pinakita dito na Ate Len na hindi galit yung unang nanaig nung makita niyang bumalik yung anak niya, kundi yung humble heart ng pagiging isang ama talaga na wala kang narinig na sinabi ng ama talagang niyakap niya. So, dapat maging ganun din tayo na wag natin pangbabawin yung galit, no? Pag may mga ginawang kasalanan yung anak natin, no? In a way na talagang sasabihan natin sila ng masakit, no? Hayaan natin na sila ang makarealize ng pagkakamali nila, no? Parang dito sa alibugang anak na sabi ng anak na, ama, nagkasala ako. So parang dun pa lang na alam niya na nagkasala talaga siya. At good thing na ginawa ng tatay ay niyakap siya para hindi talaga lumayo. Amen. So, ito nga po na talaga kung kahalin tulad po sa ama ngayon, no, yung sabi nga po, ang mapagkumbabang ama ay hindi nagbibilang ng mga nakaraang pagkakamali po ng pamilya, ng anak. So, hindi niya po ginagamit yung mga ganitong lumang issue bilang armas tuwing may bagong pagtatalo. Kapag nagpatawad po siya, ito'y totoong pagpapanumbalik at pagbibigay po ng bagong pagkakataon para sa anak. So, isa rin po sa isang pagiging humble. Pagpapakita po ng humble love po, yung patas na pag-unawa sa iba't ibang ugali po ng ating mga anak. Yes. Relate po ba ang lahat na sa mga anak po natin talaga, iba-iba po yung mga ugali nila. Bagamat isa lang ang Pinagmulan. pero iba-iba ang kanilang mga ugali. Amen. No, sabi nga na ama na hindi po nagpapakita ng favoritism. Yan po, no? Talagang sa kwento nga po, lumabas po yung ama para suyuin po yung nagtatampong panganay na anak. So dito po sa kwento, nagtampo po yung panganay na anak. Dito ba, Teacher Annie? Yes. Na bakit ganon, di ba? Parang ako yung nasa tabi mo, ako yung lagi mong kasama, sumusunod ako sa'yo, pero bakit ganon yung nangyari? Parang kahit isang pinatabang buyaw, hindi mo man lang ako pinagkatay, pero nung bumalik yung kapatid niya, diba, halos fiesta yung yung naging dating sa kanya, no? Yes. Talagang nandun yung, parang yung pangalan na anak, parang tahimik. Tahimik siyang anak na nandun pala yung pagiging tahimik niya, na nagkikimkim na pala siya ng galit. Naghihinanakit na pala siya. Nagsiselos na pala siya. So, dun pala, no? So, kung kalin tulad po sa mga ama ngayon, no, na nandun po dapat yung nauunawaan ng ama na magkakaiba po ng ugali ng mga anak, no, na may anak po na rebelde katulad nga po ng bunsong anak po dun sa story na talagang, at may anak naman na tahimik na doon na pala po ay nagkikimkim na po ng galit at selos. Kaya sabi nga, ang isang mabuting ama ay hindi po nagpapakita ng favoritism, no? So pinapatunayan na po sa bawat anak na pare-pareho silang mahal at may halaga po sa tahanan. Katulad nung ginawa nung tatay nun Ate Len na pinaintindi niya dun sa anak niya na kasama kita, kaya kung ano yung sa akin ay sa iyo rin. Amen. No, na parang pinaintindi niya, inalis niya yung hinanakit din ng anak na iba pala yung iniisip ng anak, no? Pero napakabuti pa rin ng Panginoon na dapat ganito tayo na wala tayong favoritism at ipapaintindi natin sa anak natin na hindi, kasama ka, no? Kasama ka sa lahat ng plano ko kasi, di ba, ikaw yung pinakamabait na. Amen. Pero wag natin laging iisipin na kapag mabait, siya na yung laging binibigyan ng lahat, di ba, Tilen? So, malinaw po na ipinakita ng kwentong ito na patas, Amen. patas yung pagbibigay ng pagmamahal ng ama sa kanyang mga anak. So, dapat tayong mga tatay, tayong mga magulang, maging patas din yung ating pagmamahal na ibinibigay sa bawat isa. At sa mga anak din, no, huwag niyo iisipin na may favoritism. No? Parang ganun. Porque may achiever siya sa klase, siya na yung mahal. Ganun. So, at lagi na lang si Kuya. lagi na lang si Kuya. Lagi na lang ako yung mali. Lagi na lang ako yung masama. Pero isipin po natin na yung mga magulang ay hindi naman ganun. Amen. So, isa rin po yung sa pagpapakita ng isang humble love po yung pagiging provider po ng emotional na seguridad. So, yun po sa kwento po na yung presensya, yung pagtanggap po ng ama
ang nagpabago po sa puso ng bunsong anak na hindi po parusa yung kanyang ginawa. No, kung yamin tulad po natin sa mga ama ngayon na maraming ama po ngayon ang nakatutok lang po sa pagiging financial provider. Tama po, no? So, nagpapakain, nagbibigay ng pera, nagpapaaral. Ngunit, ang humble love po ay nag-aatas po sa ama na maging emotional provider din. So, ibig sabihin, ang maging mapagkalinga, nagpapahayag po sa anak na mahal kita, gano'n, at nagbibigay po ng yakap. No? Yung parang ilan yung soft side naman nila, di ba? So, Hindi lang yung strict side, dapat may soft side. Pero madalas kasi nakikita natin sa mga ama ng Strict yung strict side, yung Yes. pagiging Walang kalambing-lambing matigas eh. nila, yung pagiging nila, makikita natin yung ganong side na meron halos karamihan po sa ating mga ama, yung haligi ng tahanan po. Lalo na Tilin, kapag ang mga anak ay yung mga nagbibinata na, di ba, Yeah. parang lagi nang may gusto kasi nilang may i-explore yung mga mga curious na yung mga anak natin sa iba't ibang bagay. Kaya tingin nila medyo nai-strict na yung mga magulang nila eh. Hindi na nakikita yung soft side. Amen. So sabi nga, ang seguridad po ng anak ay hindi lamang nagbumula po sa perang kinikita ng ama, no? Kundi katiyakan na anuman po yung mangyari, may uuwian silang ama na tatanggap sa kanila. Amen. So, tulad dun sa ating amang nasa langit, na yun nga po, nagpakababa, tayo pinaglingkuran, iniwan po yung pagiging hari, pagiging Diyos niya, nagkatawang tao para sa ating lahat po, no? Talagang dito po natin nakakita yung pagiging humble love na meron po yung ating Panginoon. Na dapat tularan po ng mga bawat isa po sa atin, lalo na po tayong bilang magulang at sa mga ama po ng tahanan po. No? Na sabi nga po, ang pagiging isang haligi ng tahanan ay talagang isang napakabigat po na tungkulin, no? Na hindi po natin ito kayang panindigan kung aasa lang po tayo sa sarili nating lakas, yung karunungan natin, no? Yung pera po natin, no? Sabi nga po, ang pinakamataas na uri po ng pag-ibig na maibibigay po natin sa ating pamilya ay yung humble love. Natutunan po natin sa ating amang nasa langit na tayo bilang mga magulang or haligi ng tahanan, maging ehemplo po tayo ng pagpapakumbaba sa ating mga kapamilya, maging sa mga anak po natin. Sabi nga po, ang pamilyang nakakita ng amang marunong lumuhod sa panalangin at humingi ng tawad ay isang pamilyang may takot sa Diyos, no? At may respeto po sa isa't isa. Sabi nga, ang amang Kristiyano ay handang maunang magpakumbaba at mag-abot ng kamay, no? Upang maayos po yung relasyon sa pamilya. Ang pag-ibig po ay mas mabilis kaysa sa hatol, no? So, ganyan po yung humble love na dapat ay ang tawag doon, may practice po natin sa mga tayo bilang mga magulang, na talagang napakahalagang bagay po na ito na sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Nandun po yung pagpapakumbaba. Katulad po ng ating Panginoong Jesus na talagang pinakita niya po yung pagiging humble, yung pag-ibig na meron po siya sa atin. No? Na sinubak tayo na para ialay yung kanyang buhay. No? Na talagang nandun po yung sacrifice na ginawa po ng ating Panginoon. Yung ama po natin sa langit na hindi tayo karapat dapat, pero nandun po yung siya po yung Diyos na sagana sa awa, biyaya at habag na lagi po nating nararanasan, no? Araw-araw yung kanyang grace, yung biyaya niya po, yung pagpapatawad niya po sa bawat kasalanan na meron po. Na talagang makikita natin talaga yung sobrang pagmamahal po sa atin ng Panginoon, no? Yung pagiging humble na. Nanaway bawat ang isa po sa atin ay maging katulad po ng ating Panginoon, yung Ama po natin sa langit, yung may apply po natin sa ating buhay, yung pagiging humble lagi. Na kahit sino man po tayo, ano man po yung marating natin sa buhay, at sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, ay lagi po tayong magpakumbaba. Yun, humble love. Yes. Ayan, no? At dumako naman po tayo sa pang-apat nating topic, no? Napakasarap talagang maggulay-gulay sa salita ng ating Panginoon. Lalo na at napapanahon talaga ang ating mga tinatalakay, no? So, isa pa rin po na
isang pag-ibig na nagbabalik ng karangalan. Ayan, the restoring love. Yan. Sa talinghaga ng The Parable of the Prodigal Son, makikita po natin na ang pag-ibig ng Ama na hindi lamang nagpatawad, no, kundi nagbalik din ng karangalan sa kanyang anak. So, hindi niya po itinuring na alipin yung kanyang anak. Kahit sabi nung anak, ituring mo na akong alipin sapagkat nakagawa ako ng kasalanan. No? So, nang umalis ang bunsong anak, nilustay nila ang kanyang mana at napunta sa kahirapan. Dahil sa kanyang mga maling desisyon, nawala ang kanyang dignidad at pagtingin sa sarili. Diba? Ilan yung anak ka ng mayaman, no? Anak ka ng CEO. Wow. Anak ng CEO, di ba? Parang anak ako ng CEO tapos naging basurero ko, di ba? Parang napakalaki ng adjustment na nangyari sa buhay nitong si bunsong anak na lalaki na buhat sa kayamanan, buhat sa maluhong pamumuhay ay naging nagtatrabaho na doon sa kabuyan, di ba? Napakabaho, di ba, nakakadiringan tingnan at ang kalunos-lunos pang pangyayari, Ate Lynn, ay yung halos kainin mo na yung mga kaning baboy, di ba? So ito rin po ay isang malinaw na nagpapaalala sa atin na ang mga katigasan ng ating ulo ay naghahatid po sa atin sa kapahamakan. At kapag iniwan po natin yung ating pride, ay wala po tayong kahihinatnan. Sabi nga po natin, kung tayo ay hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya po, sabi dito, nang siya ay nagbalik, handa na siyang tanggapin kahit bilang isang alipin lamang, ngunit iba ang ginawa ng Ama. No? Parang tayo sa ating mga kasalanan, kahit hindi tayo karapat-dapat, anong ginagawa sa atin ng Panginoon? Halos paliguan na tayo, no? Linisin sa ating mga kasalanan upang tayo ay maging katanggap-tanggap na muli sa kanyang pagmamahal. So yun po yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus, no? Yung kahit duming-dumi ka na sa mga kasalanan na ginagawa mo, hindi ito nagiging hadlang. Hindi nagiging hadlang yung karumihan mo, no? Basta yung puso mo ay nagsisi, katulad ng anak na nagsisi siya at wala na rin yung kanyang ego, yung pride niya na hindi, kailangan panindigan ko to, kailangan hindi ako bumalik sa Ama, pero siya rin, no, nawala po yung kanyang ego, nawala din yung kanyang pride, at talagang nagpapakumbaba siyang umuwi sa kanyang Ama na sabi niya, kahit alipin na lang, kahit hindi mo na ako ituring na anak, no, pero hindi po yun ang ginawa ng ating ng Ama sa kanyang anak, no? Ibinalik sa kanya yung kanyang karangalan. Ibinalik sa kanya yung isang anak. Kaya nga po, no, kahit tayo ay makasalanan, pero kung tayo ay nanumbalik sa ating Ama, tayo po ay tinatawag pa rin anak ng Diyos, no? Ibinabalik po sa atin yung karangalan, no? Dapat po talaga ay para sa atin sapagkat tayo naman pong lahat ay anak ng Diyos, no? Kailangan po natin siyang tanggapin at ilalanin at maghari sa ating puso at buhay, no? Para po tayo ay tawaging para po ibalik sa atin yung karangalan ng pagiging isang anak ng Diyos. Kaya sabi po dito, no? Tinanggap niya ang anak bilang anak pa rin. Hindi itinuring ng Ama ang kanyang anak bilang alipin o dayuhan. Sa halip, kung muli po nating maaalala, niyakap niya ito at ipinakitang hindi nabawasan ang kanyang pagmamahal. Ipinapakita nito na sa mata ng Diyos, nananatili pa rin tayong mahalaga kahit tayo ay nagkamali, kahit tayo ay makasalanan. So sabi po tayo dito, binigyan niya ng pinakamainam na kasuotan. Ang kasuotan ay simbolo ng karangalan at pagtanggap. Ang pagpapasuot ng pinakamainam na damit
ay tanda na ibinabalik ng Ama ang dignidad ng kanyang anak. Amen. So ganun po, no? Kung tayo po, no, sa ating mga kasalanan nililinis tayo, pinapaliguan tayo at sinusuotan ng bagong damit, ng malinis na damit ng ating Panginoong Jesus. Isa pa po, no? Isinuot din sa kanya ang singsing, no? Isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Noong panahon ng Biblia, ang singsing ay simbolo ng pagkakakilanlan, otoridad at pagiging bahagi ng pamilya. Ipinapakita nito na ang anak ay ganap na tinanggap muli bilang miyembro ng pamilya. So pag po kasi nakita na suot yung singsing ng anak ay ito yung anak ng amo natin, no? Anak to ng CEO, kumbaga, no? May pagkakakilanlan, no? Para ma-determine po kung sino yung alipin, sino yung anak, sino yung amo. So, pag nakita po iyon, no? So, malalaman po na, ito yung anak ng ating Panginoon. No? Parang tayo, pag nakita sa ating pamumuhay, yung ganap at matuwid na pamumuhay, no? Masasabi po na, anak ko ng Diyos, may tapat ka sa Diyos, no? Parang, Christian ka, no? Parang, Ate Lynn, no? Pag may mga hindi tayo kilala, pero pag nagsabing, to God be all the glory, praise God, no? Parang, Christian ka, di ba? Parang ganun, nakikilala natin sila. So, sabi din po dito, at ang huli ay ang nagdaos ng handaan o piging. Sa halip na kahihiyan, kagalakan ang ibinigay ng Ama sa kanyang anak. Ang handaan, ang tanda ng pagdiriwang at pagpapanumbalik ng karangalan o ng relasyon. Sinasabi po na ito na uli yung anak ko, bumalik na. Parang gusto niyang ipabalita sa buong baryo na andito na uli yung aking anak. Katulad ng Ama sa talinghaga, ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad ng kasalanan. Ibinabalik din niya ang ating dangal, layunin at pagkakakilanlan. To God be all the glory. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagsisi at lumalapit sa Kanya, hindi na tayo tinatrato ayon sa ating mga pagkakamali, no? Kundi ayon sa Kanyang pagmamahal at biyaya. Hindi na sinasabing, tiris-tiris ka kasi ng ulo mo kaya yan napala mo. Diba? So wala pong ganun. Katulad ng alibugang anak. So kung talagang tinanggap siya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nagpapatawad, kundi napapanumbalik. No? Yung relasyon niyo dati, yung nasira yung relasyon, ay ibinabalik po sa dati. No? Wala na yung mga hinanakit, wala na yung mga panunumbat. So nagiging parang bagong pagmamahal. Sabi nga po, no, parang ganun po ang ating Panginoon. Yung parang the love of the Lord is new every morning. No, laging bago ang pagmamahal na binabigay ng ating Panginoon. Yung parang love na love pa rin tayo talaga ng ating Panginoon, na parang hindi tayo nakagawa ng kasalanan, na parang hindi natin siya iniwan. So kaya kapatid, walang kasalanan napakalaki upang hindi mapatawad ng Diyos. Tatandaan po natin yan lagi. Ang Diyos ay nagbibigay ng bagong simula sa mga taong nagsisisi. Ang ating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos ay hindi nawawala dahil sa ating mga pagkakamali. Ang kailangan lamang natin ay tanggapin, magsisi at manumbalik sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi nga po na isang pag-ibig na walang kondisyon at pagpapatawad ng Ama sa kabila po ng malaking pagkakamali ng anak. At pinapakita po ng Panginoon na ganoon po tayo kalayo umarating o may magawa man pong kasalanan tayo. Ang Diyos po ay laging naghihintay na tayo yakapin pabalik sa kanyang piling. Yes. Nawa po may napulot po kayong aral mula po sa binahaging mensahe ngayong umaga. Kaya mga kapatid, dumako na po tayo sa ating closing prayer. O Diyos, napakabuti mo Panginoon, na Lord, ikaw ang Ama namin, na ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Ikaw ang unang nagpakita ng
ah, pagiging ama ng mga katangian, ng pagiging isa ang Ama, Panginoon. Kaya sa mga giliw naming mga tatay na nakikinig ngayon, Panginoon, I pray, Lord, na ikaw po, Panginoon, yung manguna sa kanilang buhay, Panginoon, na maging hindi lamang sila haligi, Panginoon, ng bahay financially, kundi, Lord, maging haligi din sila ng bahay emotionally at spiritually, Panginoon, na sila pa, Lord, yung maging foundation ng pananampalataya na hindi nawawasak ng kung anumang Panginoon. Kaya Lord, ikaw po yung mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon, sa mga mensahe na aming narinig sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, bahay at kabuhayan, Panginoon. Ilayo niyo po kami at ang aming pamilya sa mga kapahamakan at sa mga gawa ng kaaway, Panginoon, na hindi makapanaig ang mga gawa ng kaaway sa aming Panginoon. Lord, ikaw po yung aming tatay na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan at hindi mo hahayaan na ang mga anak mo ay mapahamak. Kaya Panginoon, maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. For prayer and counseling po, PLDT landline sa Gian Youth Center sa numerong 8808-1589. So, Delight in the Lord Prayer Garden, 8706-6519. So, sa smartphones naman po, mula sa Globe, kay Pastora Aida, 0917-177-6466. At sa Smart, 0920-414-0915 kay Pastora Eddie. For live gift naman po ay mula po sa GCash ni Eddie Kasisiban, 0920-414-0915. At para naman po sa BPI account ni Pastora Aida Antonia, savings account number 3196285291. At lagi po nating tatandaan, Shalom, God loves you, God bless you, let us give God all the glory. Amen. Happy Father's Day po sa mga tatay. Ibig niyan kalakasan, bawat